Nagmahal ng karneng baboy sa ilang palengke. Habang ang isda, nagbabadyaling magtaas presyo ngayong Semana Santa pa naman. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon, Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmers sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, based po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng gasolina. Dahil yung logistics po at pag-aangkat, part po yun ng pagpaparating natin ng mga produkto dito sa palengke. Ang ilan naman sa mga mamimili, ramdam na rin ang bigat ng mga presyo. Nako, sobrang taas. Hanggang halos hindi mo mabilin lahat yung gusto mo eh. Sa kataasan. Yung mga budget mo, no, siran lahat. Dati yung 100, 150 ulam namin, dalawa lang naman kami. Nakakasya. Eh kung bibili naman ako laging luto, hindi naman maano yung apo ko pagka laging luto. Tsaka namamahal panlalo. Sa Quezon City, pasok pa naman ang presyuhan sa itinakdang SRP ng DA. Pero ang ilang mamimili, todo higpit pa rin ang sinturon. Naglalakad lang po ako, yun lang nga. Kung araw-araw akong sasakay pa dito, talagang mahirap. Wala ka lang mabibili sa 200. Sa pag-aaral naman ng DA, posibleng umabot sa 70 pesos kada kilo ang bigas dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Para mapigilan yan, inihahanda na ang 50 pesos price cap. In principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice, ano. And this nag-a-add referendum kami, pipirmahan, hopefully by today mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the office of the president, and ang presidente na natin ang will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Fatima Baduria, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.